Ang sakit na ito ay karaniwang nangyayari sa mga higanteng manok tulad ng Indio higante, Polacco, at Rakudo. Welcome to Garani Abay Backyard. Bago ako magpatuloy, disclaimer lang po sa mga manonood na ang ibang video na ginamit ko rito ay hindi akin at credit po ito sa tunay na may-ari. Ginawa ko lamang itong pang-reference. Sa pag-aalaga at pagpaparami ng mga higanteng manok, hindi maiiwasan ang ganitong problema na maaaring mangyari sa ating mga alaga. Dahil sa kanilang sobrang laki at bigat, posible silang makaranas ng pagkalumpo, kaya mahalagang malaman natin kung ano-anong paraan ang dapat gawin upang maiwasan ang ganitong problema. Ang pag-aalaga ng mga giant na manok tulad ng Indio higante, Polacco at Rakudo ay nangangailangan ng tamang pag-aalaga at wastong management dahil mas mabigat at mas malalaki ang kanilang katawan kumpara sa ordinaryong manok. Isa sa mga pinaka-iniiwasan ng mga breeder ay ang pagkalumpo o paghina ng paa ng mga giant na manok. Kadalasan, nangyayari ito dahil sa maling pagpapakain, kakulangan sa bitamina at minerals, sobrang timbang o maling paraan ng pagpapalaki. Napakahalaga na simula pa lamang sa sisiw ay maayos na ang kanilang nutrition. Dapat balanse ang kanilang feeds at may sapat na calcium, phosphorus, vitamins at protein upang lumakas ang kanilang mga buto at kasukasuan. Huwag masyadong padalos-dalos sa pagpapalaki gamit ang sobrang mataas na protina o pampabilis ng paglaki dahil minsan mabilis lumaki ang katawan ngunit hindi nakakabayad ang lakas ng mga paa at buto. Kapag masyadong mabigat agad ang katawan ng giant chicken habang bata pa, mas mataas ang posibilidad na manghina ang kanilang mga paa at tuluyang lumpo. Mahalaga rin ang tamang sikat ng araw. Ang araw sa umaga ay malaking tulong para sa vitamina D na kailangan upang mas maabsorb ng katawan ang calcium. Kapag kulang sa sikat ng araw, humihina ang buto ng manok kahit maganda pa ang feeds na ibinibigay. Kaya mas mabuti na may maluwag silang lugar na may natural na sikat ng araw at sapat na galawan upang lumakas ang kanilang mga paa. Isa rin sa mga dahilan ng pagkalumpo ay ang sobrang pagkakakulong. Kapag hindi nakakapaglakad at nakakapag-ehersisyo ang giant na manok, humihina ang kanilang muscle at paa. Dapat may sapat silang espasyo para makagalaw dahil malaking tulong ang regular na paglalakad sa pagpapatibay ng kanilang katawan. Hindi maganda na palaging nakakulong lalo na sa makikitid at basang kulungan. Importante rin ang malinis at tuyong kulungan. Kapag basa at marumi ang paligid, mas madaling kapitan ng sakit ang mga manok at maaari ring mamaga ang kanilang paa at kasukasuan. Ang putik at madulas na sahig ay pwede ring maging dahilan ng pagkadulas at pagkapilay ng giant chicken dahil mabigat ang kanilang katawan. Dapat ding iwasan ang sobrang katabaan ng giant na manok. Maraming breeder ang gustong sobrang malaki agad ang katawan, ngunit nakakalimutan na habang bumibigat sila, mas mabigat din ang pressure na dinadala ng kanilang mga paa. Mas maganda pa rin ang giant na malakas, matibay ang tindig, at maayos gumalaw kaysa sobrang taba ngunit hirap ng tumayo. Mahalaga rin ang pagbibigay ng vitamins at supplements, lalo na yung para sa buto at joints. Maraming breeder ang nagbibigay ng multivitamins, calcium supplements, at electrolytes upang makatulong sa kalakasan ng kanilang alaga, lalo na kapag mabilis ang paglaki ng mga giant bloodlines. At higit sa lahat, mahalaga ang tamang breeding. Hindi lahat ng sobrang laki ay dapat gawing breeder. Mas mabuting piliin bilang pamparami ang mga giant na malalaki na, matibay pa ang paa, maayos tumayo, at aktibo kumilos. At dito na lang tayo magtatapos mga katugkaran. Sana makatulong ang video na ito sa inyo lalo na sa mga baguhan na nag-aalaga na rin ng ganitong klaseng mga manok.